Samantala, posible pa ring ituring bilang witness si Vice President Sara Duterte laban sa kanyang mismong impeachment trial ayon yan sa prosekusyon. Ang kabuuan ng balita idedetalye ni Criza Lopez. Hindi isinasara ng House Prosecution Panel ang posibilidad na ipatawag si Vice President Sara Duterte bilang witness sa sarili nitong impeachment trial. Ayon kay House Prosecution Panel spokesperson Attorney J. Tolosa, hindi isang kasong kriminal ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Paliwanag niya, sa isang criminal case, hindi maaaring ipatawag ng prosekusyon ang akusado upang tumestigo laban sa sarili nito. Ngunit sa impeachment trial, respondent ang katayuan ni Vice President Duterte. Anya, kung magpasya ang prosekusyon na ipasabi na ang Vice Presidente, nasa pagpapasya na ng impeachment court kung papayagan ito. Okay, well, as I mentioned a while ago, this is not a criminal case. So, in a criminal case, because of the right against self-incrimination, the prosecution cannot call into the stand the accused herself as witness. But again, the respondent's not an accused here, she's a respondent. So when that time comes, if and when we file a request for issuance of subpoena directed to the respondent herself, let's see how the impeachment court will act. Dagdag pa ni Tolosa, bagamat sapat na umano ang mga video na may kaugnayan sa umano'y pagbabanta laban sa Pangulo, hindi lamang ang ika-4 na article of impeachment ang magiging batayan kung sakaling ipatawag nila si Duterte bilang witness. Again, let's not preempt the issue. And if we will call her as a witness, that does not necessarily mean that it will be confined to the articles relating to grave threats. No? So, but siguro for now, hintayin muna natin. No? Baka it's too early to talk about it. Let's go about it in detail when the prosecution actually files a request already for issuance. No, the clarification of Attorney Capulan was entered into the record for the court also to contemplate on the possibility of allowing such presentation of witness. It's either material or hostile witness. So Samantala, sinabi naman ng defense team na wala pa sa kanilang kasalukuyang plano na ituring si Vice President Duterte bilang hostile witness. Gayunman, hindi nila isinasara ang posibilidad na hilingin ang kanyang pagharap sa impeachment court kung kakailanganin ito ng depensa. Sa amin, wala naman po sa listahan namin. But ang parati namin sinasabi is, kung darating ang oras na sa panahon namin, kinakailangan din, syempre we will consult your plan. Ayon kay Attorney Michael Wesley Pawa, nakadepende pa rin sa magiging takbo ng paglilitis ang magiging desisyon ng depensa at ng Vice Presidente. Kung sakaling ipatawag ng prosekusyon si Duterte, sinabi niyang gagamitin ng depensa ang lahat ng legal remedies na maaari nilang ihain sa impeachment court. Isa sa mga bagay na available to us, of course, I know kahit kahapon nabanggit ng presiding officer that these things might be debatable. So, tingnan po muna natin. But kasi ang hirap magsalita habang wala pa naman yung motion ng prosecution. So, tingnan lang po natin. But definitely, we're aware of the remedies. Ngayong Miyerkules, ang ikatlong araw ng impeachment trial kung saan inaasahang ipagpapatuloy ng House Prosecution Panel ang presentasyon ng mga ebidensya kaugnay sa ika-4 na Article of Impeachment na may kinalaman sa reklamong grave threat laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.